Opo, mapagpalang Diyos, magbanal, sa pangalan pinakamamalapay ng Jesus, maraming po salamat muli, malapay noon, sa panibagong buhay, ningat kalakasan aming taglay, malapay noon. Salamat po, malapay noon, hallelujah, na binalik mo na sa normal ang aking kalagayan, sa aking BP, malapay noon. At sa panibagong buhay, ningat kalakasan, aking taglay, malapay noon. Salamat po, malapay noon, sa pagsasama namin, sweetheart, for 21 years, malapay noon, pag-aasikaso na ng balang na gawain. Hallelujah, salamat po, malapay noon, mga pagpapalang physical, material, financial, higit sa spiritual namin natanggap, at sa mga matatanggap ang mga biyaya mo, malapay noon. Salamat po, malapay noon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi, aming banal na gawain sa araw nito ng linggo. Salamat po sa aming pagpupuri ng Jerusalem, awiting papuri, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga patoto ng mga kapatiran, iba't ibang pag-iingat, mga himala, ipinagkakaloob mo, malapay noon. Salamat po, malapay noon, maging sa pagtugon mo sa bawat panalangin, aming mga kapatiran, sa papuring awitin, malapay noon, na inawit ang mga awit, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat, malapay purihin ka, O Diyos, sa tagumpay muli ng banal na gawain sa panguna at pangkalatang panalangin ng mga pastor, Evangelista Willis Radalmeda, yung huling propeta. Father, in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to bless the word. Please, dearest Jesus, open the minds and understanding, beloved brethren, especially the new ones, O Lord God, beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. In the mighty name of Jesus, doubts and unbelief hindrances, cast out from us, bless thy word in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamalapay ng Jesus. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved viewers. Hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, narito sa ating banal na gawain. Hallelujah, purihin ating malapay noon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ng mga kapatid ko, huwag nating kalilimutan magpasalamat sa Diyos. Amen. Count your blessing, name them one by one. Hindi lang yung lagi kang pinagpapala, hindi lang yung lagi kang hallelujah nakakatanggap ng blessing. Hallelujah, kahit na minsan may nararamdaman ka, pasalamatan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa atin, pasalamatan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil hindi lahat ng tao sa sanlibutan ay marunong maglingkod sa Diyos. Marunong magpasalamat sa Diyos. Amen. Tayo lang na nakaunawa, tayo lang na binigyan ng pagkakataon na malapay na mapaglingkuran siya. Yung iba, maraming alam sa salita ng Diyos, pero ang kanilang puso, malayo sa Diyos. Ang kanilang mga labi lang ang nagbabanggit ng I love you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Pero yung kanilang magawa, malayo. Malayo sa ating malapay noon. Pinupuri nila ang Diyos, ang kanilang mga labi. Pinupuri nila ang Diyos. Kapag sila may natatanggap na pagpapala, pinupuri nila ang malapay noon kapag na-ipoprovide palagi ang kanilang mga pangailangan. Pero pag nasa pagsubok, nakakalimutan nilang magpasalamat sa Diyos. Nasa bingit ng kapamakan, minsan, hindi na nila maalaala ang mahal na Panginoon. Pag malapit na yung tuldok ng kalang buhay, doon na nila, hallelujah, hanapin ng Diyos. Marami nagsasabi, ayoko pang mamatay. Marami nagsasabi, mahal na Panginoon, ano pang magagawa ko sa iyo? Ano pang ipagagawa mo sa akin? Ano pang iuutos mo? Doon na nila nababanggit yung paglapit sa ating mahal na Panginoon. Meron tayo na mga anak ng Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon, nasa tiyan pa tayo ng ating mga mahal na ina. Pinili na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon, bago itatag ang sanlibutang ito. Hallelujah. Tayo pinili na ng Diyos. Tinawag na tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah, upang maglingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Efeso Kapitulo 1, versikulo 4, hallelujah.
ayon sa pagkapili niya sa atin. Sa Kanya bago tinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungil sa harapan niya sa pag-ibig na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa galang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo na nandito sa ating banal na gawain ay tunay na pinili ng Diyos. Hallelujah. Kaya dumarating sa atin ang mga pagpapala. Dumarating sa atin, pinapakita ng Diyos sa mga himala. Nandiyan yung pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Dahil pinili tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Tayo na nandito sa banal na gawain, pinapakita ng mahal na Panginoon ang mga himala. Dahil ang mga himala ng pagpapagaling ay para lang sa mga anak ng Diyos. Ang himala ng pag-iingat ay para dun sa mga kinakabagan ng mahal na Panginoon. Iningatan tayo sa disgrasya, sa kapamakan, sa mga karamdaman. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, by my stripes, you are healed. Kaya pala lagi na natin nababanggit yan. By my stripes, you are healed. Yan nung gabi na yun na naramdaman ko, hallelujah. Ako mismo, nilayans ko yung sarili ko eh. Hallelujah, nakaupo ako dyan sa upuan. Nilayans ko yung sarili ko. Hallelujah, mahal na Panginoon. Ibalik mo sa normal yung BP ko. Alisin mo yung aking nararamdaman. Totoo pala yung mga kapatid ko na pag dumating yung pagkahilo, talagang umiikot ang mundo. Umiikot ang paligid. Grabe. Hindi ako makatayo. Hindi ako makahakbang. Kaya nakaupo lang ako. Kaya pala, pag nararamdaman nyo yung pagkahilo, huwag nyong piliting tumayo. Huwag nyong pilitin. Dahil kaya para maraming nadidisgrasya, dahil nahihilo na, hindi na balance ang kanilang lakad, hindi na balance ang kilos ng katawan, pinipilit pa rin. Kaya pagbaksak, yan, nauuna ang ulo. Oh. Hindi bali kung ang mauuna yung katawan mo, pero mararamdaman mo rin yung sakit. Kung mauna yung kamay mo, na alanganin ng baksak mo, ay mapipilayan ka. Pag naalanganin yung mukha mo, pagbaksak mo, lang magkakaroon ng pasayan. Eh yung ulo, pag bumaksak, yan, kaya pala maraming tinatakbo sa ospital. Sabi nga nila, nahilo lang. Tapos bumaksak. Gano'n na palang nagiging pangyayari ng tao. Ako, nagtaka nga ako nung Biyernes, siguro may nakakita rin sa akin. Dahil galing ako dito sa quarter. Pinilit ko lang na lumakad. Magmula dyan sa quarter namin, sweetheart. Pinilit ko na lumakad. Pupunta dyan sa information. Para na ako lumulutang. Naglalakad ako na hindi ko na malaman kung naiapa ko pa yung paa ko. Basta nagulat na lang ako, nakarating na ako dun sa information, nandun si sweetheart. Tapos dala ko yung yung BP, yung machine. Pagdating doon, yun na. Bigla na lang akong nag-atching muna ako nag-atching. Pagkala mo, suka na ako ng suka. Suka. Naalala ko na, kaya pala ako maraming isinuka. Kaya minsan, talagang pagka ang fasting ay mahalaga, pahalagaan natin. Eh, napabreak ako. Sa sarap ng kinain ko, nagprito ako ng tambako, ay ng ulam na
May nagbigay kasi ng kapatiran. May nagbigay ng kapatiran. Laki ng isda. Sabi ko, ay salamat sa mahal na Panginoon, ay provide na naman aming pangailangan. Nilagay ko dun sa loob. Talagang hindi ako napakali. Sabi ko, Brother Chris, ano mo na nga ito, linisin mo. Yellow pin yata yun, yellow pin. Malaki. Sabi ko, Brother Chris, linisin mo. Dito sa kusina, pinanonood ko siya na kanyang, tinataga yung isda. Tapos sabi niya, pagka maliliit ang hiwa, madudurog. O, bakit? Hindi ko alam. Siguro, mapurod yung gamit niyang itak. O sige, lakihan mo na. Nilakihan. Nainganyo ako. Nainganyo ako magprito. Hindi lang isa. Dalawa. Tapos niluto ko yung mga yung asang, ayun namang loob, yung niluto ko. Nako, sabi ko, sarap nito. Magbe-break muna ako. Kaya minsan talaga, pag dumating yung tukso, kaya pala yung kanta na tukso, layuan mo ako. Dapat ang kinanta ko, ulam, layuan mo ako. Ulam. Nasarapan nga ako eh. Abang siguro, galing kami dun sa sa Baki. Di pagdating, agad ako. Sabi ko kay Denver, anong gulay natin yan? Kung may gulay sana, naluto ko ng na may gulay. Walang gulay. O sige, prito na lang. Naganap ako ngayon ng sausawan. Naku, sukang Iloko. Talagang, sabi ko, naimas. Talagang, sa sobrang kasabikan ko, na kumain, naganaan ako kumain, yun pala, makakadiferensya. Dahil bigla ako nag-break ako ng bigla, napakain ako ng marami. Yan nung pagdating ko sa puntos na talagang lumabas. Yung kinain ko, inilabas ko rin. Sabi ko, doon ko naramdaman sayang. Kung hindi ako natukso na nag-break, okay lang, natukso. Kaya minsan sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon, talaga hindi porke masarap ang kakainin mo, kain ka ng kain. Amen! Mas mabuti nga yung wala kang kinakain eh. Dahil wala kang iisipin eh. Awan ti masida, tapos. Awan ti bigas, tapos. Pag mamaya may nagsabi, adat ti bigas, ali nga ron, nagluto kan. Inati sida, adat ti dakkel nga isda, agluto. Kung wala, inati masida, awan. Inati, adat ti sardinas, adat ti itlog. Okay lang. Kaya yung gabi na yon, muntik. Pero salamat sa mahal na Panginoon, ang Diyos natin nakikinig ng panalangin. Amen? Yan nilihans ko yung sarili ko eh. Ilong-ilo ako. Kaya natapos ang overnight prayer natin on Friday. Hindi na ako naka-join dahil hanggang sa umaga ng Sabado. Talagang ilong-ilo pa rin ako hanggang kahapon. Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon, talagang ang Diyos natin nagbibigay ng bagong buhay, nagbibigay ng bagong lakas. Amen!
Kaya hindi tayo exempted. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi porke ako ordained preacher ninyo, hindi ako porke preacher ninyo na nagkakas out ng mga may sakit, nagle-lay hands, maraming gumagaling. Talagang grabe. Kaya nga yung sinabi ko sa inyo, yung naging pagpapala sa akin yung Quirino Grandstand natin, na ako nabigyan ng pagkakataon na mag-cast out ng mga may sakit, prayer for the sick. Grabe. Hindi lang nasa Quirino Grandstand, hindi lang sa ating mga viewers, sa buong mundo, ipinagpipray natin yung mga may sakit, pinagpipray natin yung may mga problema, ipinagpipray natin yung mga gusto maglingkod sa Diyos. First prayer ng ating mga pastor. Amen! Kaya salamat sa ating mga pahin, doon ko naisip talaga. Kaya pag meron tayong tungkulin sa ating banal na gawain, lahat ng ating ginagawa for the glory of God. Amen! For the glory of God. Kaya pag ginagamit ka na nagpapaawit for the glory of God, pag ginagamit ka sa joyful, sa solemn, for the glory of God, pag ikaw ay ginagamit na children's choir, umaawit na darama mong presensya ng Diyos for the glory of God, pag ikaw ay youth choir, for the glory of God, pagka ikaw ay pioneer choir, kami na nangangaral dito sa pulpito, lahat yan ay para sa mahal na Panginoon for the glory of God. We cannot do anything. Hallelujah! Yan salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi basta-basta. Hallelujah! Dahil nakahanda sa atin, hallelujah, ang pagpapala ng Diyos. Amen! Pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, darating na sa atin ang pagpapala. Amen! Blessing! Kaya nga sabi ng John 8:47. Basahin natin ito. At sa John chapter 3, verse 19, 20, and 21. Romans chapter 8, verse 1. Pakibasa. Hallelujah. At idagdag natin yung Exodus chapter 15, verse 26. Exodus chapter 23, verse 25. Pakilagay natin sa monitor natin yung mga binanggit ko para madali makita ng ating mga kapatiran at ang mga Bible reader. Dito sa aklat ng 1, Kapitulo 8, versikulo 47. Sinagot nga sila ng mga Pareseyo, kayo baga naman ay nangaingi 1:8:47. Hallelujah. 1:8:47. Lagyan dyan sa monitor. Dito sa aklat ng 1, Kapitulo 8, versikulo 47. Sinagot nga sila ng mga Pareseyo, kayo baga... Mali eh. 1:8:47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Amen! Ang sa Diyos. Kaya tingnan nyo yung nagpapahalaga sa kaligtasan. Merong himala na ibibigay ang Diyos. Kapag ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, napapakinggan mo yung utos ng Diyos, ang daling isipin, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Yan sa ating mga pagkukursada. Tingnan nyo, dinadala na malapain yung mga maglilingkod sa Diyos na mabuksan na kalang isipan, maipong ka lang mga puso na sila ay magkaroon ng pagmamahal sa kanilang kaligtasan. Sabi nga natin mga pastor, to open their minds and understanding. Mabuksan yung kalang kaisipan at yung kalang mga pangunawa. Kaya pala maraming ayaw maglingkod sa Diyos kasi ang kalang kaisipan ay close. Ang kalang pangunawa ay close. Natatakpan yung kalang kaisipan, natatakpan yung kalang pangunawa. Tignan nyo, sabi dyan, dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya pala yung ayaw makinig, ay wala talagang
magagawa ang mga ngaral. Wala tayong magagawa. Kaya ang mahal na Panginoon pala, tayo na naglilingkod sa Diyos, mapalad. Dahil nasa tiyan pa tayo ng ating mahal na ina, ng ating magulang, tayo pinili na ng Diyos para pag dumating sa atin ang salita ng Diyos, maunawaan natin. Amen! Tingnan nyo, nung nasa reliyon tayo, simba tayo ng simba, hindi naman natin alam kung paano sundin yung utos ng Diyos. Nandyan yung pagnunubina, pagrosaryo, tawag tayo ng tawag sa ribulto, sa Diyos-Diyosan. Katulad ngayon, yan, marami na namang nag-ano ng pabasa. Basa na sila ng basa taon-taon. Hindi naman naunawaan ang kalang ginagawa. Paulit-ulit. Kaya nga pag estudyante ka, sabi nga isang beses ka lang dapat tuturuan. Pag marami na, sobra-sobra na. Oh? One is enough. Two is so much. Oh? Yung isang beses na ikaw ay turuan, patungkol sa kaligtasan, kailangan mabuksan kagad yung kaisipan mo, mabuksan yung pangunawa mo. Amen! Dahil pag nabuksan yung pangunawa mo, nabuksan yung pag-iisip mo, ibalik mo dyan sa Roma 8:1. Basahin natin yan. Now is there, no therefore now, no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pakibasa yan, Brother Relio. Saklat ng taga-Roma 8:1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Everybody say praise the Lord. Pinutol pala. Pati nag-translate ng Bible pinutol. Ang sabi sa English, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. English yan, Pag naunawaan mo talaga ang Word of God, nabuksan yung pangunawa mo, nabuksan yung kaisipan mo. Sabi dyan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Talagang pangalan ng mahal na Panginoon. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. O, tingnan nyo, sa Tagalog, kinulangan, binawasan na. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. O, tinanggal na yung karugtong. Ulitin ko, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pinutol nila yung walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung dinugtong nila yun, mauunawaan kagad. Wala nang paghatol ang mga hindi lumalakad sa laman, bagkus sa Espiritu. Kaya pala sabi natin, mga pastor, we are now over above the law of sin and death. Kapag ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, puspos ng Espiritu ng Diyos, naunawaan mo, we are now over above the law of sin and death. Nasa itaas ka na ng batas ng kasalanan at batas ng kamatayan. Dahil yung batas ng kasalanan, nagbubunga ng karamdaman. Ang karamdaman na wala ng lunas, wala ng kagalingan, nagbubunga ng kamatayan. Kaya pala pag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, may sakit ka, ang aasa mo, doktor, hospital, gamot. Kasi lumalakad ka sa laman. Walk in the Spirit. Pag ikaw ay nasa mahal na Panginoon, walking in the Holy Spirit, sa salita ng Diyos, lumalakad ka,
na ikaw ay magkakaroon ng pangunawa. Yung isa, walking in the flesh. Lumalakad ka sa laman pag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos. Ang laman, pag may sakit ang ating katawan, ospital, gamot, doktor. Kasi yun nga yung sinasabi nila, binigyan din sila ng karunungan, binigyan din sila ng kaalaman, nilikha din sila ng Diyos para gumamot. Bakit? Yung doktor alam lang kung ano yung sakit mo. Pero ang ipabibili sa'yo yung gamot na magpapagaling sa sakit mo. Oh, amen? Alam ng doktor, oh, may sakit kang ubo, may sakit kang trangkaso, may sakit kang cancer. Alam ng doktor, sasabihin sa iyo ngayon yung gamot na magpapagaling sa iyong karamdaman. Kaya hindi yung doktor ang nagpapagaling, kundi yung gamot na iniinom mo. Kung wala kang pambili, di mamamatay ka na may sakit. O kaya pala, tignan nyo, mabuti yung mga na-aksidente. O pagdating sa ospital, o sasabihin kagad ng doktor, ano nangyari dyan? Na-aksidente, duguan duguan. O sige, linisin yan dun. Linisin. Hindi naman lilinisin basta-basta. Uugasan. Lilinisin sa sabunan. O hanggang sa makita nila, o malinis na. O sige, lagyan na ng ano yan. Betadine. Lagyan na ng methiolate. Balutan ng gasa. O. Nakita ng doktor. Okay. O. Yung sinabi ng doktor, doon sa na-aksidente, linisin yan. E kung hindi nilinis. O. Wala din mangyayari. Kaya nung pagkatapos nilinis yung na-aksidente, yan. O sige, lapatan na ng gamot yan. Kaya yung gamot na inilagay, yun, ang may bisa na nagpagaling. O ngayon, riresetahan ka na ng doktor. O bumili ka ng gamot para sa infeksyon. O, reseta. O, pagdating sa drugstore, wala kaming gamot eh. O, babalik ka ngayon sa doktor. Dok, wala silang gamot na para sa infeksyon. Yung doktor hindi matutuwa. Maghanap ka. Pumunta ka sa ibang drugstore. Baka nandun sa ibang drugstore yung yung pinabibili kong gamot. Oh. Dahil alam ng doktor, yun yung may bisa na gamot. Lumalakad sa laman. Minsan, gano'n na nangyari. O tignan nyo, sa atin, yung mga ordinaryong sakit lang. Pag ikaw ay napilayan, nalimbawa, napilay ang braso mo. Hindi mo naman kagad dadalhin sa orthopedic eh. Ay, pupunta muna ako sa alam ko maghihilot. Oh. Nakita ng maghihilot. Oy, may pilay ka. O ano ang sasabihin ng maghihilot? O, langis. Langis sa nyog. Ano pang langis? O, basta langis. Baby oil. O, sige. Habang inihilot, yung sakit mo, yung pilay mo, mararamdaman mo yung sakit. Sisigaw ka nga ng aray! Hindi mo nang pagagalitan yung manghihilot. O, aray! O, sasabihin ng manghihilot, tiisin mo. Dahil pagkatapos kitang hilutin, gagaling ka na. O, narinig mo yung aray dahil masakit. Umaray ka dahil masakit yung hingilot.
O pagkatapos na nahilot, o nasa iyo, sabi ng naghilot, ikaw para lalong gagaling na yan, magbigay ka. Ano yun? Anong tawag doon sa Ilocano yan? Yung ibibigay mo sa kanya, hangabayad, donation. O, di nagbigay ka. Alam nga naman, mag-donate ka ng 1,000, mag-donate ka ng 500, siguro kung may pera ka. O, yung naghilot, hindi naman humingi na malaki. Kahit magkano. O, dahil magaling ka na, o, pag napilayan ko ulit, balik ka ulit dito, ha? O, di tuwan-tuwa yung naghilot. Meron siyang napagaling na may pilay. Ang ospital. O, yung doktor, na tumingin sa'yo, na ikaw ay may cancer. O, sasabihin kagad na wala na, delikado na itong pasyente nyo. Bakit ngayon nyo lang dinala? Bakit ngayon nyo lang dinala rito? Kung kailan mamamatay na siya. Oh, alam din pala ng doktor eh. Bakit nyo dinala rito yan kung kailan mamamatay na? Oh, alam din ng doktor. Oh, sige. Lahat ng magagawa namin, gagawin namin para gumaling siya. Pero pag hindi na namin kaya, wala na. Pero bakit sa Diyos? Sa ating Diyos sa pinaglilingkuran, lahat ng mga may sakit, tinatawag niya, by my stripes you are healed. Come unto me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest. Hindi kapahingahan sa kamatayan, kapahingahan sa problema, kapahingahan sa karamdaman, kapahingahan sa bisyo. Pagkatapos yung mga gawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa malabay noon, sabi nga dyan, tuloy natin yan sa binabasa natin. Tingnan nyo talagang yung mga nagtatranslate ng Ilocano Bible, pinutol pala nila ito. Oh, hindi natin napapansin. Yung pala, inalis nila yung importante. Ano sabi? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pinutol na. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya yung mga nasa reliyon, ako naglilingkod ako sa Diyos. Kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Kung anong reliyon na aking mga magulang, di na kami aalis, di na kami lilipat. Doon ako, doon na. Kaya pati mga anak, pati mga apo, lahat, pamilya, sama-sama na. Oh, lahat sila lumalakad sa kadiliman. Walang liwanag sa kanilang buhay. Lumalakad sa kasalanan. Lahat sila ay mana-mana sa pagkakasala. Yan ang hindi maganda eh. Oh, di ba aling pamanahan ka ng house and lot? Pamanahan ka ng lupa. Pamanahan ka ng sasakyan, ng iyong mahal sa buhay. Dahil yan ay para sa iyo. Pero kung ipamamana sa iyo karamdaman, tatanggapin mo? Oh. Tingnan nyo ha. Kung ikaw'y pamamanahan ng magandang bahay at lupa, ay, talagang tuwan-tuwa ka. Pag ikaw ay pinamanahan ng sasakyan, magandang sasakyan, tuwan-tuwa ka. Pag pinamanahan ka ng maraming pera sa bangko, tuwan-tuwa ka. Grabe, magkakainggitan pa kayo, magkakasilusan kayo. Pero yung mamamatay na, ang ipamana niya yung utang. Pag-aagawan kaya yan? Pag-aawayan pa kaya? Oh. Kaya minsan ang tao, ganun ang naging sitwasyon sa buhay, dahil ang kanyang reliyon, inaasahan niya na magliligtas sa kanya. Kaya pala dito, pinutulo. Tinayo sa Romans 8:2, doon nila nilagay, nilipat. Nasa verse 2 na. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.
Nilipat nila dun sa baba, sa versikulo 2. Sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Inalis nila yung salita na, sabi doon, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang paghatol ang mga na kay Kristo Jesus na hindi dumalakad sa laman, kundi sa Espiritu. Amen! Dahil lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya pala sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao na wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Amen! Kaya yung mga nangangaral sa reliyon, nangangaral sa sekta, denominasyon, sa iba't ibang klase ng pananampalataya, pag ito hindi na kompletong ipinapangaral, ibig sabihin kulang ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya parang ating mga pastor, talagang binigyan ng wisdom ng ating mga Panginoon para ipangaral ang buong katotohanan. Sabi ng John chapter 8 verse 32, pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Jesus is the way, the truth, and the life. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, natagpuan mo yung daan patungo sa kaligtasan, natagpuan mo yung katotohanan patungkol sa kaligtasan, natagpuan mo ang buhay para sa iyong kaligtasan sa ating mahal na Panginoon, na kung saan sabi nga ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tuloy natin ang basa sa Tagalog. Sa John chapter 3, yung susunod na talata, yung binanggit ko. 19, 20, 21. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 19, 20 at 21. Ganito pong pagkakasabi. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen! Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Hallelujah! At hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Sa 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Amen! Upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang pakibasa yun, John 14:6. 1:14 6. Aklat ng 1:14, versikulo 14, kapitulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparo totohanan at ang buhay. Sino man ay di makaroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Everybody say praise the Lord. Ano ba itong Bible reader na to? Kinakabahan ba? Sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dito pa tayo sa 1:37. Sabi rito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya pala sabi ng mahal na Panginoon, come unto me, all ye that labor and heavy laden. May problema ka, lumapit ka sa mahal na Panginoon. May sakit ka, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Magulo ang pamilya mo, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Hindi lang lumapit, kundi maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen! Kasi sa anumang paraan, hindi kayo tataboy ng Diyos. O tingnan nyo, ating mga kababayan,
Akala kasi ng mga opisyalis ng gobyerno, exempted sila. Akala ni Presidente, exempted siya. Akala ni Vice Presidente, exempted siya. Akala ng mga senador, exempted sila. Akala ng mga nandyan sa gobyerno natin, exempted para sa kaligtasan, sa paglilingkod sa Diyos. Ang liwanag dito. Na kung saan sabi dyan, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen! Everybody say, praise the Lord. Kaya salamat sa ating mga Panginoon. Tayo na mga may sakit. O, tinan nyo, lumapit sa Diyos, pinagaling tayo. Palakpakan natin mga Panginoon. Yung iba wala ng pag-asa, pinagaling na mga Panginoon. Amen! Ngayon nagkaroon tayo ng pag-asa. Ibalik natin sa 1 Kapitulo 3, 19. Anong sabi ron? At ito ang katunan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Kaya pala ayaw maglingkod ng mga tao sa Diyos. Kaya pala ayaw maglingkod na mga nasa reliyon, hindi binabasa ang salita ng Diyos. Hallelujah! Sabi diyan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya pala tayo mayroong mga patotoo. Tingnan nyo. Ako nga, simpleng bagay lang yung natanggap ko nung Biyernes. Grabe. Muti akong, hallelujah, muntik. Nasarapan kasi ako ng pagkain. Fasting. Hallelujah. Napasarap ang aking kain. Terrible. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi na ako uulit. Mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako. Dahil ang dami ko ng sinuka. Halos, yung kinain ko na pagkain, lumabas. Simpleng naisip ko, ayaw pa ako pakainin ng Diyos. Gusto niya mag-fasting. Kaya sabi ko, sorry, mahal na Panginoon. Hindi na uulit. Tapos nireview ko lang yung sarili ko. Demonyo ng pagsusuka, maalis ka. Demonyo ng panghihina ng katawan, maalis ka. Demonyo na nararamdaman ko pagkahilo, panghihina na yung katawan, maalis ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ay, nagpa-BP pala ako kay Gerly nung gabi. Bago ko nakaramdam ng antok. Imbis na mag-overnight pa ako ng Biyernes, nakaramdam ako ng antok. Yun pala, delikado pala yun. Delikado pala yun. Yung high blood ka, tapos bigla ka matulog. Hindi ko ano nangyari. Sabi ko, Gerly, BP mo. 149. 120. Uy, sabi ko, grabe yung taas ah. O, ulitin mo, ulitin. Inulit. 129. Over 80 plus. Uy, sabi ko, salamat, nag-normal. Tapos yung heartbeat, ang bilis ng heartbeat. Talagang para kung grabe, ang bilis. Sabi ko, ano man nangyari?
Puro ganun lang naisip ko. Malapay noon, sorry. Pasat ako nagsabi na, malapay hindi na maulit. O tapos nagano ko, nagpahinga ako. Pahinga na ako. Naidlip ako dahil bigla na ako naidlip. Salamat sa malapay noon. Pagkagising ko, nag-normal na yung aking BP. At ngayon, talaga ang Diyos sa atin ay mabuting Diyos. Everybody say praise the Lord! Kaya kung wala akong malapay noon, siyempre, matatakot ka rin, kakabahan ka. The first time ko nga biniro ko nga yung mga anak ko Sabi ko, sayang! Isa na lang. 150 na. Sabi nung sumagot pa, hindi natin maibibili ng ulam yan. Bakit? Ang sarap kasi ng inulam mo. Ang sarap kasi ng kinain mo. Yun ang naging kapalit. Kaya mas mabuti pa, huwag ka kumain ng masarap. Huwag ka kumain. At least wala kang magiging problema kung fasting ka. Everybody say, praise the Lord. Ganun lang kasimple ang nangyari. Kaya tingnan nyo dito sa ating mga binabasa na salita ng Diyos, ayaw pala lumapit ng mga tao dahil masama ang kanilang mga ginagawa. Salita na mismo ng Diyos yan. Hindi ribulto ang nagsalita. Hindi reliyon ang nagsalita. Hindi pari ang nagsalita. Hindi ako nagsalita. Binasa lang natin ang salita ng Diyos. Amen! Anong sabi? Ang gumagawa ng masama, grabe. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Everybody say, praise the Lord. Kaya pala yung sinasaway natin, hindi naman tayo galit sa kanila. Ang pagsamba sa rebulto, pagsamba sa demonyo, ayaw nilang tanggapin. Ang rebulto walang maitutulong sa buhay ng tao. Ang Diyos ang may maitutulong sa atin, ang mahal na Panginoong Hesus. Amen! Siya ang Diyos na nagpapagaling dito sa Jesus Miracle Crusade. Siya ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Siya ang Diyos na nag-iingat. Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen! Everybody say, praise the Lord. Kaya pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon sa buong katotohanan, ano ang sabi dyan, Tuloy natin ang basa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya pala yung ating mga patotoo, tignan nyo. Kahit nasabihin natin na minsan nauulit natin yung patotoo natin, wala tayong magagawa. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi natin, count your blessing and name them one by one. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo tinawag na mahal na Panginoon, meron ba tayong patotoo? Kung hindi tayo naglingkod sa Diyos, maayos ba ang buhay natin? Kung hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos, pagpapalain ba tayo? Amen! Lahat nga tayo pinagpala na. Bakit? Hindi pa tayo nakarating sa langit, pero yung ating mga pangalan nakasulat na doon sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Everybody say, praise the Lord! Imagine, grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi pa tayo nakapunta sa langit. Pero sabi ng Biblia, ang ating mga pangalan na isulat na sa aklat ng buhay sa langit. Lucas Kapitulo 19:20. Huwag ka matuwa kung ikaw ay nagbago. Huwag ka matuwa kung ikaw ay gumaling. Huwag ka matuwa kung ikaw pinagpala. Matuwa ka at magalak, ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Everybody say, praise the Lord! Tatamarin ka pa ba na maglingkod sa Diyos? Hindi ka pa ba dadalo ng Miyerkules?
Hindi ka ba dadalo ng Bible study sa Darigayos? Hindi ka ba mag-overnight ng Biyernes? Hindi ka ba aatin ng Linggo? Hindi ka ba mag-aayuno? Hindi ka ba susunod sa kalooban ng malapay no, magbigay? Tumalima ka sa lahat ng pinapangaral sa pulpito. Lahat ng ating sinasabi dito ay pagpapala ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan yung basahin natin. Sabi nga natin doon sa mga tumatanggap sa malapay noon, pinagpala sila. Naunawaan nila yung 4 requirements of the gospel for salvation. Hallelujah! Sabi ng 1:12, lahat ng tumanggap sa ating malapay, pinagkalooban sila ng Diyos, karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yung tinanggap mo lang ang ating mahal na Panginoon, sumunod ka sa kanyang mga utos, tumalima ka. Taon ang binila mo sa paglilingkod sa Diyos. Nandito ka pa rin kahit na maraming problema, kahit maraming pagsubok, nandito ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kang matuwa kung gumaling ka na. Huwag kang matuwa kung pinagpala ka. Huwag kang matuwa kung nagbago ka. Matuwa ka at magalak. Ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Basahin natin. Ilang mga talata pa yan. Sa Lucas 10:19 at 20. Narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraay hindi kayo maano. 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Grabe kung iisipin mo. Mga kapatiran dito sa Banggar, nagsisikap maglingkod sa Diyos. Maraming mga pag-uusig. Maraming mga pagkukutya. Sa Darigayos, maraming mga ginagamit ng kaaway para hadlangan kayo. Lahat ng ating mga kapatiran sa buong mundo, hinahadlangan ng demonyo na huwag maglingkod sa Diyos. Nilalagay ng demonyo lahat ng kanyang kampon sa harapan natin para hindi tayo makalakad ng diretsyo sa paglingkod sa Diyos. Lahat, pabibigitan yung paa mo, pabibigitan yung kamay mo para huwag kang lumakad, huwag kang pumalakpak. Lalagyan ng demonyo yung bibig mo ng busal para hindi ka mag-hallelujah, praise the Lord. Tatakpan ng demonyo yung mata mo para hindi makita ang kabutihan ng Diyos. Lahat gagawin ng demonyo ang paghahadlang para ikaw ay makapasok sa langit. Pero ang isipin mo, ang Diyos na pumili sa atin, ang Diyos na nagmahal sa atin, nagpatawad na ating kasalanan, nagpagaling na ating karamdaman, nagbago na ating mga buhay, ating mga pangalan na isulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Grabe. Kahit pala buong panahon mo, ibigay mo na sa Diyos eh. Amen! Lahat na oh. Hindi naman hinihingi na malapin ng ating kayamanan. Atin yan. Ang hinihingi ng namalapay noon, yung kaparte niya. Tithes and love offering. Hindi naman hinihingi na malapay noon yung ating lahat na kalakasan. Ang hinihingi lang na malapay noon, yung mapaglingkuran natin siya. Amen! Kaso iba natin mga kapatiran, grabe! Ginugugol ng panahon sa pagtatrabaho. Hanggang ngayon, mahirap pa rin. Ginugugol ng mga tao ang pag-aaral sa iba't ibang klase ng kurso. Pagdating na makatapos, walang trabaho. Kaya iba mapipilitan pang mag-abroad. Gastos. Wala ang pagsisikap ng tao sa sanlibutan. Walang nangyayari. Bakit? Makamtan mo man ang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kaluluwa mo'y mapahamak. Katumbas pala
ng kayamanan ng sanlibutan, yung pagkapahamak ng kaluluwa ng tao. Katumbas pala ng pagkapahamak ng mga ayaw maglingkod sa Diyos dahil ayaw nilang masaway sila sa kanilang mga ginagawang masama. Ayaw nilang masaway yung kanilang mga ginagawang di mabuti. Basta lang iniisip nila, naglilingkod sa Diyos, meron na akong reliyon, meron na akong Diyos na tinatawagan, meron na, hindi ko na kailangan ng Jesus Miracle Crusade, hindi ko na kailangan ng panalangin ninyo, hindi ko na kailangan. Akala mo hawak niya ang buhay niya. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Makamtan mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, pagkatapos mapahama ka. Pagkatapos itapon ka sa impyerno. Karamdaman, nagbubunga ng kasalanan, kasalanan, galing sa karamdaman, pagbalik-balik tarin mo man yan, pag wala ng lunas, ang karamdaman na uuwi sa kamatayan. At ang kamatayan, kapag ikaw ay walang tagapagligtas, mauuwi ka nang sa apoy ng impyerno. Uod at apoy, di na mamatay. Kasama ng mga ayaw maglingkod sa Diyos, si Satanas. Kasama ng mga may bisyo, si Satanas. Kasama ng mga ayaw maniwala sa Ebanghelyo ng Diyos, si Satanas. Pero tayo na naglingkod sa mahal na Panginoon, salamat sa pangangaral ng ating mga pastor ng salita ng Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon, binago tayo. Salamat sa mahal na Panginoon, pinagpala tayo. Naging anak tayo ng Diyos. Kasama natin ng Diyos, araw-araw nating buhay. Anak tayo ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kasama natin ng Diyos! Kaya hindi ka na dapat mangambay. Amen? Hindi ka na dapat mangamba. Kaya kahit anumang mangyari sa sanlibutang ito, meron kang Diyos na mag-iingat sa iyo. Meron Diyos na magliligtas sa iyo. Amen? Last 2 verses, chapter. Dito tayo sa Exodus 15:26, Exodus 23:25. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi, kung inyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at didinggin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat niyang mga panuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Oh, kung susundin mo, didinggin mo na masikap. Kaya pag dumadalo ka, buksan mo lagi yung iyong Biblia. Buksan mo lagi ang tainga mo. Makinig ka. Unawain mo ang salita ng Diyos. Amen! Hindi yung titignan mo yung cellphone mo, may nag-text. Babasahin mo yung text. Oh, titignan mo yung message. Oh, tumama ka ng 1 milyon. Oh, bigla ka yumaman. Oh, dati parabor. Oh, meron ka matatanggap 500,000. Uy, grabe. Yung pala, joke lang. Binibiro ka lang para mawala yung concentration mo sa Diyos. Oh, kahit wala kang pera, basta ang Diyos kasama mo, pinakamayaman ka na sa sanlibutan ito. Amen! Dahil lahat ng nandito sa sanlibutan, pag-aari ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Ngayon, sabi, kung didingin mo masikap ang utos ng Diyos, wala siyang ilalagay na karamdaman sa ating katawan. Walang ilalagay na sakit ang ating mahal na Panginoon kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay nagpapagaling. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya ako nadagdagan na naman aking pananampalataya. O, tignan nyo. Grabe, yung Biyernes. Salamat sa mahal na Panginoon. Nilihans ko ang sarili ko. First prayer ng mahal na pastor. Hindi ko mahal na Panginoon, alisin mo na. Alisin mo na itong nararamdaman ko. Sakit ng ulo. Pangina ng katawan.
ng aking pagsusuka. Nailabas ko na, ang dami kong kinain. Kaya minsan, yung sarap ng pagkain, wala nangyari, nailabas din lahat. Hallelujah. Pagkatapos ako'y nakapagpahinga, siyempre, pagka sumuka, maghanap ka ng CR. Kaya ang nangyari sa akin, alam niyo na yon. Amen! Oh, nagsuka. Pagkatapos naghanap ako ng CR. Diyos ko, ang hirap pala. Amen? Ang hirap pala niyan. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko magkasakit. Hindi na ako uulit. Mahal na Panginoon, sorry talaga, sorry. O, paano? Sinasabi mo kasi sa pulpito, yung prayer and fasting mahalaga. Yung prayer and fasting, yung fasting mo, sinasabi mo kasi sa pulpito, na yan ay dessert mo. Ayan. Yan nadinig talaga ng kaaway. Amen? Nadinig talaga. O, dessert mo lang pala yung fasting eh. Pero ang sarap lang ng isda, nag-break ka na. Sarap lang ng niluto mo. Grabe. Urilis pa lang yun, ha? O. Buti na lang yung pagpunta kami doon. Doon. Ano ng barangay yun? Doon. Buti lang, dami kong kinain doon. Wala akong naramdaman. Ang dami. Oh, yung birthday. Grabe. Ang dami kong kinain. Natuwa ako. Oh, sabi ko, ang dami kong nakain doon, pero wala akong naramdaman. Oh. Kumbaga nag-full pack ako eh. Full tank. Nag-full tank ako eh. Grabe, sabi ko, ang dami kong kinain. Pero wala akong naramdaman. Maganda pala yung dumadayo ka para kumain. Wala kang nararamdaman. Kaya ang daming kinain, wala akong naramdaman. Nung ako nagluto, ayan, meron akong naramdaman. Bakit? Kasi meron pinagagawa ang Diyos. Amen! Dahil alam niyo, malapit ang ating idadaos na ating anniversary crusade. Amen! Kaya salamat sa malapit, advance talaga malapit no magpaalaala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Last verse, Exodus 23:25. Sa saklat ng Exodo, Kapitulo 23, versikulo 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. At kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig. At aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Amen! O, tatandaan nyo yan, ha? Exodus 23:25. Ituro niya sa mga children's choir. Memory verse. Dapat ituro yan kay Kiefer. Yan ang kanyang versikulo ngayon. O? Magmakawain ka sa Diyos. Magmakawain kayo sa Diyos. Dahil ang Panginoon ay, ano yan? Ang Panginoon ay Panginoon. Ito ngayon, bagong versikulo. Ang sabi, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang inyong tinapay, at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Everybody say, praise the Lord. Babasbasan ng Diyos yung ating pagkain. Amen! Tinapay lang nilagay dyan, Di magpatayo ka ng bakery para maraming bibili. Babasbasan ng Diyos ang tubig. Lahat ng ating iinumin na tubig, babasbasan ng Diyos.
Oh, babasbasan ng Diyos ang iyong pagkain, tinapay at ang iyong tubig. Grabe ang pagpapala. At aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Kaya sabi ko, salamat Malapinong, pinagaling mo na ako. Oh, amen! Pinaspasan ng Diyos yung ating kalakasan ngayon. Binaspasan ng Diyos ang ating buhay ngayon. Amen! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo na nandito, talagang pinagpapala na ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, tayo umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Asa na yung ating mga singer. Hallelujah. Girly. Asa na naman. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ang Diyos. Altar call natin mga baliko, lahat ng ating mga children's choir. Hallelujah. Layo magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa iyo ialay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Habang inaawit natin ito, mga kapatid ko, sentro ang ating puso at kaisipan sa ating mahal na Panginoon. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo ay pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailangan. Sa'yo'y alay aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awit Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawit ang may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Hallelujah. Praise the Lord. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailangan. Sa'yo'y alay aking buhay. Ikaw
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kadakilan mo sa amin. O kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Amen. Praise the Lord. Dahil at nanarito sa ating panagwa ay magkaroon po ng pagkakaisang panalangin. Hallelujah naman po ang ating mga pangailangan, kailangan. Sama-sama na natin panalangin sa oras na ito. Magkaroon tayo ng 100% na pananampalataya sa Diyos. Hallelujah, 100% na pagtitiwala. Hallelujah sa ating mahal na Panginoon. At ng mga may sakit natin, mga kapatiran, agsisi, lahat tayo magkaisang manalangin. Opo, mapagpalang Diyos, sumabanal, pangalan pinakamamalap Jesus, at duman po ang aming mga pagkakamali, pagkakasala. Lawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos. Nagpapaalaala, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Tunay na napakahalaga namin sa iyo, mahal na Panginoon. Tunay na kami pinapahalagahan mo, mahal na Panginoon. Tunay na kami anak mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga kapatiran narito, mahal na Panginoon. Salamat sa pagpapahalaga nila. Hallelujah. Sa kanilang kaligtasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano man po ang mga pangangailangan ng mga kapatiran, ng mga viewers, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Abutin mo ang bawat sa mahal na Panginoon sa panguna, pangkalat ng panalangin na namin mahal na Pastor Evangelista Wilden Estrada Almeida. Abutin mo lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Ayan sa ating mga sarili, mga kapatid ko. Hallelujah, faith in God. Hallelujah, upong pagparang Diyos, mahal na Panginoon. Ano man pong mga kamalian ng mga kapatiran na nampalataya kami, mahal na Panginoon. Na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Ikaw ang Diyos na naghimalay, ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah, sin mo, mahal na Panginoon, mga sakit, karamdaman sa mga anak, mahal na Panginoon. Pagalingin mo ang bawat sa pangalan ni Jesus, demons upon infirmities, sickness and diseases. Command your us out in the name of Jesus, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out fever and flu, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng klase ng sakit, karamdaman sa mga viewers, cast out in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Vices began. Poverty and hallelujah. Vices cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed. Be healed in Jesus' name. Masamang espiritu ng pagkabakla. Masamang espiritu ng pagkatomboy. Malis ka. Masamang espiritu na gumugulo sa pamilya na yung mga kapatiran. Cast out in the name of Jesus. Malapay ng mga nagte-text, mga tumatawag ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Malapay na abutin mo sila. Pagpalay mo kami lahat. Malapay noon sa panalangin na ay Malapastor Evangelista Wilden Estrada Almeida. Pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for the healing. Thank you for the blessing. In Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. At ang anak ng Diyos, magtaas ang ating mga kamay. Ikaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Samang ating pagtaluan, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen and amen. God bless you sa ating mga kapatiran. God bless you sa ating mga children's choir. God bless you sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga, ngayon lamang po nakapanood sa ating mga nagwain dahil marami tayong kasabay paglinggo. Talagang buong Pilipinas. Nandiyan yung ating mga sabay-sabay na gawain, maging sa ibayong dagat. Hallelujah. Sa abroad. Hallelujah. Talagang sabay-sabay ang ating gawain paglinggo. Yung iba, maaga, nag-umpisa alas 8, alas 9, alas 10. At ngayon po ay may mga krusada pa na ginaganap, Church Anniversary Crusade.
sa iba't ibang lugar. Hallelujah. Kaya patuloy ang pagliligtas sa mga kaluluwa sa ating banal na gawain. Kaya sa ating mga nandyan, mga viewers, ating pong pahalagahan yung 4 requirements of the gospel for our salvation. 4 na reglamento ng kaligtasan para sa ating po na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. 4 requirements of salvation. 4 na reglamento para sa kaligtasan. Ito po'y mahalaga. Dahil ito po'y utos ng mahal na Panginoon. Pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. At ang bawat lumalapit sa Diyos, maniwala ang sumampalataya na mayroong Diyos. At siyang tagapagbigay ganti ang mga nagsisihanap sa Kanya. Hallelujah. Sabi po ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. At Hebrew 11:6, for without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya napakahalaga na ating paniwalaan ang salita ng Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay hindi mabibigo. Hallelujah. Kung may sakit ka, Diyos ang magpapagaling. Problema ka, Diyos ang maglulutas ang problema mo. Nais mo magbago, Diyos ang magbabago sa iyo. At sabi po ng ikalawa, hallelujah, pagsisisi sa kasalanan. Kailangan natin magsisi sa ating kasalanan. Dahil walang makasalanan na makapasok sa langit. Walang makasalanan. Kailangan dito pa lang sa lupa, magsisi ka na sa kasalanan mo. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, ang pagsisisi ay daan ng pagbabalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, doon ka na mag-uumpisa na maglingkod sa Diyos. Pag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, yan ang simula na ikaw ay makapaglilingkod na sa mahal na Panginoon. Darating sa iyo ang panahon ng kaginawahan. Kaya tingnan nyo sa ating mga gawain, sa ating mga crusade, mga baguhan pa lang, kaating pa lang sa ating mga crusade, sa ating mga gawain. Doon pa lang, pinagagaling na sila ng mahal na Panginoon. Dahil nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. Yun ang paraan ng Diyos na tayo po'y makapagbalik loob na sa Kanya. Ang pagsisisi, mayroong malaking gantimpala. Godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod totally sa kasalanan. Hindi yung tradition, repentance. Magsisi, tapos babalik ulit sa kasalanan. Religion, repentance. Yung nasa reliyon na nagsisisi, pag hindi matukso, hindi magkakasala. Pero pag natukso, nandiyan ang pagkakasala. Pero sa atin, ang mahal na Panginoon, ayaw niya tayo magkasala. Kaya kailangan natin ng godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi para sa ating mga baguhan. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po ay importante. Sabi ng Acts chapter 2, verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Yung palang magiging kaparaanan para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Buong kasalanan mo, marami kang kasalanan na gawa, patatawarin na ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, yun ang simula na ikaw ay magbabago na. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Doon na, magiging maayos na ang buhay mo. Kaya kapag nabautismohan ka, totally pagtalikod sa kasalanan, ikaw ay nakaharap na ngayon sa mahal na Panginoon. Iniwanan mo ng buhay makasalanan sa tubig pag ikaw ay nabautismohan na. Pagbangon mo doon, pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. Kaya pala mahal na Panginoon, si Nicodemus kinausap mismo para matiyak yung langit. Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maraming nagko-question dyan. Maraming mga reliyon na maraming gustong kontrahin yan. Pero ang mahal na Panginoon, ibig sabihin ang mahal na Panginoon nagpapatawad. Ang Diyos ay
nagbibigay ng pagkakataon na ang tao maglingkod sa Kanya. Kaya ang sabi, repent and be baptized, every one of you, in the name of dearest Jesus Christ, for the remission of your sins. Si Nicodemus, nagsisi sa kanyang kasalanan, kaya nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Roma 8:14. Lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya kung hindi ka anak ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka makapasok sa langit. Hindi ka magbabago. Hindi ka magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan. Wala kang matatanggap na himala dahil hindi ka anak ng Diyos. Kaya ang sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, kung paano yung ating binasa kanina, sabi ng 1:8:47, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Hallelujah! Ang tao na naniniwala, nagbabalik loob sa Diyos, ang sabi roon, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya sa inyo na nandiyan sa inyong mga tahanan, gawin ninyo. Maglingkod na sa ating mahal na Panginoon. Dito sa ating Pastoral House Chapel, dito sa Bangar, kung malapit kayo dito, pumunta kayo at magpabautismo. Kung saan kayo manggagaling na lugar dito sa La Union, pwede kayong pumunta rito sa Bangar, ating Pastoral House Chapel, libre ang bautismo. At ganoon din sa ating gawain din sa may Baknotan, sa Barangay Baki, Baknotan, La Union. At sa Darigayos, sa ating pong pinagdadausan ng gawain doon, sa Barangay Darigayos, Luna, La Union, sa bahay mismo ating beloved Kapitan Rolando Casipit. Malapit sa dagat, kaya wala tayong problema. Kung kayo po'y gusto magpabautismo at gusto maligo, yan, doon, sa Darigayos. Libre ang lahat, wala kayong babayaran. Dahil ang pagpasok sa langit, libre. Lahat ng mga maglilingkod sa Diyos, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nandiyan sa inyong mga tahanan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. John 1:12, lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo manalangin, sumunod sa panalangin ng mga baguhan na nandiyan sa inyong mga tahanan. Mga viewers natin, yung mga nagte-text na may mga loved ones na nailalapit sa ating gawain. Receive now, dearest Jesus. Accept, dearest Jesus, as your Lord, God, Savior, and Redeemer of your soul. Repeat this prayer and follow this prayer. Pagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Naging daan upang ako ay makalapit sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako itubusin sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, maglilingkod na ako sa iyo. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng kabanal-balalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, iligtas mo ako sa po na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus, lahat ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ginawa kang Panginoon, Diyos at tarya ka mga buhay. Iligtas mo sila. Sulat mo ka mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, sa lahat ng lugar na meron tayong mga viewer na nanonood sa ating banal na gawain. Receive, dearest Jesus. Let us pray, beloved brethren and their loved ones. Follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you so much, Lord, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Thank you so much for your love, dearest Jesus. Thank you, Lord,
for the preaching and teaching of the beloved Pastor Evangelist Willis Radalmeda. The prayer of a righteous man availeth much. Father, dear Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me and all my loved ones. Make me a real Christian. Give me a holy life in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Yes, Lord, dear Jesus. Bless the beloved viewers, O Lord God. Bless them, Father, in the name of Jesus. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Bless them, Lord God, in the mighty name of Jesus. Hold them tightly, O Lord God, in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Tayo po na manalangin sa ating pananagawain sa ating pagtatapos para po sa ating live program, sa ating po mga kapatiran. Nandiyan sa inyong mga tahanan, share your love blessing, share your gift love blessing for our crusade, for our Baknotan 15-year church anniversary. Share your love blessing sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran. Magkaroon tayo ng pag-ibig para sa ating mananagawain. This coming March 22, 23, and 24. 3 days sa ating Pastoral House Chapel, dyan po sa Barangay Baki, Baknotan, La Union. To save more soul para sa ating mga kababayan na sila po ay mailapit natin sa pamagitan ng ating sounding, ng ating pagbibigay ng leaflets at yung ating streamer, nandyan ginagawa na ng ating mga nag-aasikaso. At baka bukas ikakabit ng ating mga stripper at Monday makapag-sounding na para sa ating mga kababayan. How many days na lang natitira para sa ating mag-aasikaso ng ating 15-year church anniversary sa ating gawain dyan sa Baknotan. Let us pray, beloved brethren. Opo mapagpalang Diyos sa mambalaan sa Panginoon Jesus. Pagpalay mo mga kapatiran na nagbibigay ng kalayang special of offering para sa crusade, malapay noon, sa church anniversary. Pagpalay mo lahat ng mga kapatiran na umiibig sa iyong banal na gawain. Dito po sa aming banal na gawain, Panggar, at sa Baknotan, sa Duna, malapay noon. At ganoon din po sa aming mga viewers, malapay noon. Sa lahat ng lugar na meron kaming mga kapatiran na nanonood, ipuin mo ka ng mga puso, malapay noon. Magkaroon sila ng pag-ibig para sa mga kaluluwa na maglilingkod sa iyo, malapay noon. Maabot namin sila, malapay noon, upang maakay namin, malapay noon, sa pamagitan ng pagsasounding, streamer, at pagbibigay ng leaflets, fasting and prayer, malapay noon. Pagpalay mo lahat ng mga kapatiran na magbibigay, malapay noon. Balik mo na higit sa lang inaasahan na pinagkakalob sa iyong banal na gawain. Pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.